Ano ang kailangan mong malaman about Canon 29? Ito ay isang batas na ginawa ng mga obispo sa Council of Laodicea noong 364 AD upang ipasa ang nakakagulat na batas na nagsasaad na hindi raw dapat tularan ng mga Kristiyano ang mga Hudyo sa pangingilin ng Sabat. At ang utos ay dapat daw magtrabaho ang mga Kristiyano kahit sa araw na Sabat. So ibig sabihin noong panahong yun ay patuloy nilang sinunod ang Ten Commandments dahil ang ika-4 na utos nito ay nagsasabing ipangilin mo ang Sabat sa ika-7 araw at huwag kang magtrabaho. Ito ang batayan ng mga sinaunang Kristiyano tulad nila Apostle Paul, Peter and John. Kaya wala sa kanila ang nagtatrabaho pag Sabbath day. Ngunit nang dumating ang 4th century, dito ngayon nabuo ang Canon 29 na nagsasaad na ang mga Kristiyanong nangingilin ng Sabat ay hindi na daw dapat sila mangilin at magtrabaho kahit sa araw na Sabado o Sabat day. Kaya ang Canon 29 ay para bang tinutulak ang mga Kristiyanong ito na suwayin ang utos ng Diyos. At hindi lang yan, sinabi din sa Canon 29 na ang dapat igalang ay ang araw na linggo na tinatawag nilang Lord's Day. Pero wala ni isang Bible verse ang nagsasabing ang Sunday ay Lord's Day. Ang meron ay Jesus is the Lord of the Sabbath, hindi Sunday. Kaya ang Canon 29 ay isang malinaw na halimbawa ng kautosang gawa ng tao na labag sa utos ng Diyos. Sabi nga ni Jesus, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin kung aral ng tao lang ang sinusunod nila na taliwas sa utos ng Diyos. At isa pa sa halimbawa nito ay kung inutos ng Diyos na ipangilin ang Sabat sa ika-7 araw o Saturday, sila naman ay nag-utos din na ipangilin daw ang araw na linggo. Kaya para silang gumawa ng kautusan upang hindi masunod ng mga tao ang utos ng Diyos. Pero itong mga nangyayaring binago ang utos ng Diyos ay parte ng katuparan ng hula ni Daniel na nagsasabing siya'y magsasalita laban sa Diyos at tatangkain niyang baguhin ang panahon at kautusan ng Diyos. Yan ang nakakatakot kung nasa kawan tayo ng isang sistemang nagsasalita laban sa Diyos. Ang sistemang ito ay tinitingala at makapangyarihan sa lupa, kaya nagawa niyang baguhin ang kautusan ng Diyos at marami ang sumunod nito. Kaya kapag pinag-usapan natin ang Sabat at Sunday, ay hindi lang ito isyu ng araw, kundi ito'y usapin ng ating katapatan sa salita ng Diyos kung sino ba talaga ang ating sinunod, ang Diyos ba o ang tao.